32 inches. Ang problema ng unit natin ay nakalagay black screen. Yan, black screen pero mayroon siyang backlight. Yan, may backlight ito. Wala display. Buksan natin. Bali, ito yung kanyang mainboard. Tapos ang gamit na top board ay yung ganito naman. Dalawa yung source cock. So ang problema, walang display. Kaya gagawin natin dito, magsusukat tayo ng supply sa ating top board. Titingnan natin kung mayroon tayong makuwang DC to DC dito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So dito sa ating fuse, mayroon tayong 12 volts. Dito sa ating DC to DC, check natin. Ito VGL natin, nakalagay dyan, -6, okay, mayroon. Tapos VGHF, mayroon din, 33. Itong VGH natin, 26, mayroon din. Itong BE natin, mayroon din. Okay, so magtataka ka, mayroon naman siyang DC to DC, pero bakit wala siyang display, ano, blanco? So pinakadulo ng ating top board ay ganito yung circuito. Okay, so lipat tayo dito sa kabila. Ito kasi yung GM1, GM2 hanggang GM15 yan. 14, 13. So hanggang 14, 13, ano. So try natin dito. Dapat dito may makasukat tayong 15 volts. So wala tayong masukat, oh. Yan, 0.3 lang. So pag ganito, check natin kasi dapat may supply itong 15, yung IC na yan. Ito Bcom natin, dapat may masukat tayo dito, 6. Wala rin, negative rin. Okay. So ibig sabihin walang pumasok na supply. So ito yung 15 natin, dapat mayroon yan dito 15. Okay, wala. Yun, wala siyang 15. So hanapin natin yung 15 nito kung saan nang dumaan. Kasi dito mayroon tayong nasukat na 15 dito. Nakapasok dito yung 15 natin. Sukat natin to. Yun, oh. Mayroon tayong 15 dyan. So ibig sabihin, nakapasok yung 15 natin sa circuit na yan. Dapat papasok din yan dito sa ating circuit dito. So wala siyang 15 na pumasok dito, kaya hindi yan mag-ooperate yung signal dito. So yan ay papasok dito sa ating source cock. So negative, ano. So hanapin natin yung 15 kung saan minto yung 15 nito. Ibig sabihin yan, maaring mula dito yung circuit na papunta rito ay nag-open. Yun. Dito, mula ditong circuit papunta dito sa kabila, may circuit yan na nag-open. So yun yung hanapin natin. Okay, so ginawa natin dito, kumuha tayo dito ng 15. Tapos nilagay natin siya dito. So sa capacitor na yan. Sukatin ngayon natin. Titingnan natin kung may 15 na dito. Yun. So meron na tayong 15 dyan. Tapos check natin itong mga test point. Dapat may supply na yan. Yun, no? Mayroon na tayo 14 dito. Tapos sa kabila naman ito 0.2. Yan. So pasok yan kasi mula mababa ito pataas ang supply nito. Try natin yung sa taas. Yun, no? 2.2. So tumataas yan hanggang sa 14. So pag ganito, ito lang naging problema niya, nawala lang ng supply ito. Check natin ngayon yung display. Titingnan natin kung nagka-display ba siya, maayos ba yung display or hindi. Okay, so nagka-display siya, kalahati nga lang. Yun, no? Kasi itong side na to,
Itong side na to ay damage yung cock. Maaaring sira yung cock nito. Yun oh. Oh, di ba? Pag ginagalaw mo, lalabas yung guwit-guwit na yan. Yun. So, ang issue ng cock nito, pag mga ganito, overheat na yung IC nito. Yan. Pag overheat na yung IC ng source cock natin, ay kailangan na yan papalitan isang set. Isang buong source cock papalitan. So, kailangan mo rito, banding machine. Hindi ito kaya ng manual. Dito pwede sa manual. Pero yung nakadikit dito sa salamin, kailangan doon machine. So sayang ano, negative. Sira na yung source scope natin. Pero buo pa yung salamin sana niyan. Buo pa yung salamin, hindi naman sirain yung salamin nito. Ang problema lang talaga nito yung ganitong source scope. Sirain yung source scope nito, yung mga ganitong klaseng top board. Yun yung madalas naging issue niya. Nagbablanko yung screen kalahati, tapos guwit-guwit. So ito, minsan nakukuha pa ito sa iinitan mo yung pinaka-IC rito. Kaya lang pag tumagal naman, bumabalik din sa dati, bumabalik din sa sira. Okay, so negative. Sayang. At least nakukuha natin yung problema niya. Ang naging problema lang ng unit natin ay missing lang yung 15 volts niya papunta rito sa kabila. Malamang may nag-open circuit dito yan or kinalawang, kaya nawala ng supply ito. Kaya lang talagang sira na rin yung source scope natin. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe